Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga nagpapaupa ng kanilang establishmento kasunod ng total ban sa Pogo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, posibleng sampahan ng criminal forfeiture ang isang may-ari ng property kapag napatunayan na nagamit ang kanilang ari-arian sa iligal na aktibidad. Payo ng PAOK sa mga nagpapaupa, suriing mabuti ang kanilang mga kliyente. Sa kapapasok lang na balita, naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa reorganization ng National Security Council. Base sa Executive Order No. 81, magsisilbing chairperson ng Executive Committee ng NSC ang Pangulo, habang kasama rin sa komite ang Executive Secretary, Senate President, Speaker of the House, National Security Advisor, Department of Foreign Affairs, Secretary of Department of Justice, Department of National Defense, DILG, at iba pang advisor na maaring italaga ng Pangulo. Alinsunod sa kautusan, pinatitiyak ang katatagan ng NSC bilang National Security Institution upang masiguro ang national security at soberanya ng bansa. Samantala, maaari ring dumalo sa pagpupulong ng komite ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, mga namumuno sa AFP, PNP, NBI at Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, buwaba ang crime rate sa Central Luzon noong 2024 sa datos sa PNP Region 3. Mula sa dating 39,203 na naitala noong 2023, buwaba ang crime incidence ng 4.31% o 37,514. Nasa 3.37% din ang ibinaba ng index crimes gaya ng theft, physical injury, rape, murder, karnaping at homicide. Ayon kay PNP Region 3 Director Brigadier General Redrico Maranan, nagpapakita lamang ito ng pagsusumikap ng mga pulis at disiplina ng buong komunidad. Formal lang hiniling ng Bureau of Corrections sa PNP at NBI na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pagkamatay ng isang person deprived of liberty sa loob ng New Bilibid Prison. Paliwanag ng Bucor, ito'y upang masiguro ang patas na investigasyon at matukoy kung sino may pananagutan sa pinaslang na inmate. 4 na PDL ang sangkot sa panalaksak kung saan 2 sa kanila ang sugatan. Samantala, inatasan naman ng Bucor ang lahat ng superintendents ito na paigtingin ng pag-iingat upang walang mangyayaring paghihiganti sa kanilang mga nasasakupan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.